Bababa tayo para alam nilang may emergency. Alam nyo ba kung bakit kami nandito? Dahil kay Nonong Balinan. So wala si Muman. Bakit kaya? Bakit nga ba? Roger. Pa-intro naman, oh. Nyo! Nueva Vizcaya, tangina, lalayo ng bahay nyo! Anong oras na, oh? Saglit muna, ang murahin mo, yung dahilan kung ba't tayo pupunta ng Nueva Vizcaya, kung talagang matapang ka. Ba't ba tayo pupunta ng Nueva Vizcaya? Ba't nga ba tayo pupunta? GB. Taga doon kasi yung asawa ni GB. Okay. Hindi. Okay lang yun. Ganda dyan! Sakin na mo, wala ka pa. Ako, pag bumabiyahe ako ng Biskaya, sinasabi ko na kay Muman, ako pag nagbabiyahe ako, alas 5 ng umaga ng pinakamaaga para pagdating ng alas 7 sa bundok, maliwanag na. Tapos sinabi ko rin sa, sa GC namin, gagaya ako sa'yo, GB. Oo. 10 a.m., 11 a.m. kami aalis ng bahay para pag dumating kami sa Sigsag, maliwanag na rin. Pero si Muman, kasama din siya sa GC, nakikita niya na yon. Si Muman, sinasabi niya, Ako, mas pinili ko magmaneho ng gabi kasi hindi ko na alam. By the way, it's now 3:40 a.m. Dito po tayo kasama ang crew. Ito raw yung sinasabi ng makakahilong kalye papunta sa Nueva Vizcaya kasi arrive home alive. Oo nga, no? Nung paakit na kami, hinamon ni Muman na doon paakit na kami zigzag. Sabi niya, Alam niyo kung paano tayo mapapabilis? Kung makakita tayo ng white lady. 10 minutes bago kami tumirek, sunod-sunod yung mga jokes ni Muman tungkol sa... Earlier, may nakasalubong po kami. Talaga naawa na kami. Kung wala nga akong show, talagang pinarahan namin yun. Sige na. Para makauwi ka na. tapos yun, doon na unti-unting nagka-problema yung clutch ni Muman. Tapos ayun, Muman parang nakakarma tayo sabi. Tangina yun, mga nagdadrive dito, sanay na sanay. Parang... Ayaw. Segunda, ayaw din. Okay lang ba pa mo tayo? Yes, okay po. Welcome to the Dupax del Sur. Tayo nagkakating. Oo nga. Dito nga tayo. Dito tayo. Kausapin natin. Welcome to Da. Cool Pals. Dupax. Biskaya. Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya muna. Oo. Pero nandito tayo ngayon sa Dupax del Sur para bisitahin ang paboritong simbahan ng mga Cool Pals dito, ang St. Vincent Ferrer Church. Masyado ka namang nagdidesisyon para sa mga Cool Pals. Magiging paborito mo ito. Oo. So ito yung pinaglaban nila GB, kapit bisig talaga sila dito para iligtas itong simbahan na ito. Ano ba Pero walang nangyayari. Dahil ito ay isang national treasure, kaya isang ang simbahan na kailangan alagaan at ipaglaban. Dahil pagpunta ka ng Dupax del Sur, kita mo naman, yan ang mag-welcome sa'yo dito. Kaya mga kasama, mga nanonood, nandito lang tayo para madiskubre ninyo kung gaano kaganda ang Dupax del Sur. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Tara! Uy! May sinasabi ka dito sa ano? Oo, ay nako, kita mo yung mga butas na yan. Yung huling dyan, nako, pinagbubutas para magsabit ng tarpaulin. Hala ka. Ikaw lang lagi mo talaga. Kung meron dito, makikita nyo dito, tingnan mo. Oficina de Parokya. Ganyan pa yung ligwahe dito. Ilocano yan. Ano ba yan? Ilocano yan. Hindi ko alam Diyan ang opisina ng mga fan. Faggot. Sila ng paborito nilang snack. Ang Ang
Pizza pie. Pizza pie, okay. Ito ang unang kinampana ni Quasimodo. Nakarinig Quasimodo, hindi pa siya kubanat. Huwag na natin gawa ng storya. Meron tayong tour guide dito, di natin Ito pala si Jun Sabayton. Si Jun Sabayton. Sa Bayton ng Lagi si Dupac Bayaw. Resort, si Leon. Leon! Oh, bayaw. Leon, pwede ko ba kaming bigyan ng konting history? Ano ba ang history ng St. Vincent Ferrer Church? Kilala ka muna pala. Leon from Dupac. Ang history kasi nito, connected sa discovery ng Dupac kasi yung buong region ay isang mission region. The mission was to evangelize the communities na nakatira sa land dun sa region. Maganda ito habang naglalakad tayo. Ayan, ngayon naglalakad na tayo, Leon. Ano nang umpisahan natin? Umpisahan natin doon para doon sa history ng Dupac kung saan na-derive yung Dupac na word. Saan ba galing ang salitang Dupac? It was derived doon sa word na dopa, which means to lie down in complete relaxation. Ito ay may statwa, no? So pupunta tayo sa statwa. So tara, 1, 2, 3. Oh, ayan, nandito tayo ngayon. Ito ba yun? Oo, ito yun. Kadalasan tinatanong sa akin bakit X kadalasan. Dupac. Oo. Hindi talaga siya pronounced as Dupac. Ano dapat? Dupa. Silent X. Ngayon Para- ito kumanood ng X eh, silent. Kasi napakatatik ng mga bata yung sound. Kailan ba tinayo yung St. Vincent Ferrer Church? 1776. 1776. Kaya ang kami kong discover na nandito kami nung pandemic, lockdown, na very rich in history ang Nueva Vizcaya, lalo na ang Dupac del Sur. Pwede ba tayo pumasok? Tara, Papasok tayo. subukan natin pumasok sa loob ng simbahan. 1, 2, 3. Ayan, ay teka, ano to? Sabi ko simbahan ah. Ito kayo nagmimisa? Iba ito, mga bini ang nandito. Bakit ano, basketball court ito ah. Oo nga. Bawal ba pumasok sa loob ngayon? Pwede. Paano unang panahon? Mali yata. Kailangan, alis muna tayo, teka, bago yan. Ayan, nandito ang mga bini ng Vizcaya. At sila ang mga bini. Oh, sila yung mga bili na, ano ba tong palabas na ito? Ito yung mga kasali sa sanyata ng Dupac. So, yung mananalo dyan, siya yung magiging representative ng Dupac sa Miss Vizcaya, yung What? Miss Province. At pagkatapos, pag nanalo siya Miss Nueva Vizcaya, siya naman ang magiging representative sa Miss Universe. Miss Earth. Tara. Miss Earth. Puntahan natin sila lahat. Tayo. 1, 2, 3. Uy, nasa na yung mga babae? Uy! Oh, ba't nasa Uy, simbahan to! Oh, anong explain mo dito? Ang importansya naman nito kasi nandito yung marker ng simbahan tsaka ng complex mismo. Kasi inawardan tong buong complex o church complex na as National Cultural Treasure. Wow! 2001. May pageant din ng mga, ano? May pageant. Ito, yung mga symbols na yan. Ayan. Saan naman tayo ngayon? Tara, Pasok na po tayo. Bakit si St. Vincent Ferrer ang napili dito na Patron saint. Oo. Dati kasi daw, yung mga bugkalot or yung mga headhunters ng Sierra Madre, every time daw na nakikita nila si St. Vincent, natatakot daw sila yung sa image niya. Ba't ganito ba yung ano niya? Ganito ba yung statue niya? Nakakatakot nga. Di siguro dahil dun sa mga ano niya, sa mga ornaments ng santo, siguro dahil dun sa yung sa liwanag, ganyan. Oo, o kumikinang, ganyan. Yun siya, yun nandun sa taas, di ba? Tsaka yun nasa harap. Yan. Ito yung choir pit na sinasabi ni Leon. Kung sa metal bands may mosh pit, sa simbahan may choir pit. Diyan nagsaslaman ng mga kantahan. So dito kami ngayon sa taas ng choir pit. Up. So dito kumakanta? Dati po. Dati, ngayon dito. Kasi may mic. Nung mga panahon ng walang mic, kailangan marunong kang pumosisyon para marinig ng lahat. Di ba? At dito naman tayo Sa bell tower. sa bell tower. Sa ilaw. Nung binuksan namin yung hood, lahat kami nag-iilaw-ilaw. Sabi ni Rems, kita mo nga naman, oh,
isang magaling mag-video, isang IT. Paano magagawa to? Ayun nga, ang nangyari ay yung driver na may dalang van na sasaklo sa amin, siraan. Tapos yung mekaniko, sinaklolo din siya. So ito kasama namin si Kuya. Oo, dalawang tapos, mekanikong tinawagan natin, papunta na. Sila rin yung nag-connect sa atin sa van na mag-ahatid sana sa atin at magre-rescue. Nasiraan! Yung van. Ano na sinisira? Nasira, water pump daw. So ngayon, yung mekaniko rin, si Kuya Randy, ang umayos niya kaya pang-rescue. Yung van dapat nadadala sa amin sa nandun sa taas. Oo, So may jeep na, may parating na jeep. Sabi ni Kuya, 1.5 hour na lang ang aantay natin. Time check tayo. So, time check tayo. Natin So, sa nasiraan camera. kami kaninang alas 4. Ngayon, ang oras na ngayon ay 2 oras na lang, ano na to, duty na ng sales lady sa SM. Ay na kami ni Fit, duty ng pabrika to eh. Nawala yung karelyebo. Kaya diretso. Kung totoo, nagkatotoo yung sinabi natin eh. Pagdating ng mekaniko, clutch nga boss. Sabi nga ni Kuya, amoy ah. James, dito nakikita natin kung talagang pumayat ka na sa kaka-gym mo. Kasi ang daanan papunta sa bell tower ay makitid. Dahil ng mga unang panahon, either mga bata o maliliit lang din talaga ang mga tao noon eh. So kasyang-kasya sila dito. So tingnan mo kung gaano kakitid to, James. Ay, 2 dangkal lang. 2 dangkal ko lang ang lapad ng papunta dun sa bell tower. Ngayon, kasya tayong lahat. Gusto nating pumunta sa taas, kasya naman tayong 4. So, papasok na kami sa loob. Oh. Ilaw. Punta tayo din sa taas. Sige. Kasha. Oo, yan. Possible ba na makasalubong tayong daga niya? Wala. Dahil yung daga, nasa likod mo na. Oh, yung camera mo naman. Nga. Guys, hindi ako kasya. Wait lang. Friends! Okay guys, nakakait kami sa taas kasi hindi nyo nakita kasi hindi kasya yung cameraman. Sabi ko sa inyo, makitid eh. Pasensya na. Pero talagang nandun kami sa taas kanina. Ang ganda. Oh, tara, parang napagod ako at gusto ko mag-snacks. Tara, snacks tayo. Tara, teka lang. Tatalon ba tayo? Tatalon tayo lahat. 1, 2, 3. Nasa tayo? Nasa La Campana Coffee and Souvenir Shop. At alam mo ba, ang bilis kaya ng service dito. Sobrang bilis. Ayun oh. Ang bilis! niya, oh. Ang bilis! Ang bilis oh. Ang bilis ng service dito. Ang galing. Ayan oh, tingnan mo. Oh. Ayun, real quick. Yan, interviewin mo nga, James. Yan. Ito po ang aming sugarcane, yung bestseller din ng mga kabataan namin. Ito ba healthy yan? Kabataan! Sir, meron tayong benefits. Wait lang. Ano yung mga Siyempre, babalik ako, sir. Ito yung health benefits niya. Wow. Tingnan nga kung memorize mo. Oh, ano-ano ang mga health benefits. Oh, look. Kaya nga nilabas eh. Ano po siya, sir? Rich from... Meron, wala ba? Rich from ano po siya, sir? Nutrition para sa katawan. Yes. Or rich source of nutrients. Correct! Isa pa. 5,000. Ay, bigyan mo nga ng batok. Ayan. Dito ay manual po to eh. Sige, ganito. Mahirap ba yan? Matigas? Hindi po siya matigas, sir. Ay, hindi. Pwede kami Ba't galit ka? Ay, kung gusto mo. Hindi, sir, ganun talaga yung Bisaya. Yes. Paano? Ayan, ipasok niyo po, sir, slowly. Okay, tapos? Igiling niyo po, sir. Igiling. Ay, hindi, sir. Ito po, igiling. Tapos lalabas yung juice niya po sa ilalim. Oh, shit. Tapos kailangan saluhin. Mga ilang ganyan bago matimplahan? Oh. Ano po, sir? Depende po siya sa stick. Ilang stick po nang nagigiling po natin. Ganda. Yun po. Anong meron dito sa
iba pa bukod sa mga healthy drinks, anong ino-offer nitong La Campana? Meron din kaming mga sir, appetizer. Sige nga. Ito po yung appetizer namin, sir. Ito po yung mushroom garlic alfredo with tarragon oil. And then ito pong isa is veggie wrap. Yun po, veggie wrap. Lahat dito healthy, no? Yes po, sir. Ito lahat grown here. Yes, Kumbaga lahat po. dito tanim ng Biskaya. Yes po. Galing. Buti na lang nandito tayo at nakakapag-distress tayo dahil doon sa nangyari, alam mo. Ang tawag dito, iginaganti na namin. Oo. Ito po yung may-ari po ng La Campana. Nako! Bravo! 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 Bravo, madam. Enida po. Unang-una, si Ma'am Enida, siya yung teacher ko. Nagtuturo ba siya? School pa lang nagtuturo kayo, ma'am. Parang mag-classmate lang kayo ni Jenny. Di ko alam kung compliment sa akin yun, ha? Nabutan na po kayo ng mga estudyante nyo. Oo nga. Si LE teacher ko siya. Oo. Kaya bagay na bagay sa kanya. Mabait yan. Oo. Bukod sa teacher. Ano siya, designer din siya ng yung mga silnag horn. Carabao horn. So, imbes na itinatapon, kasi nasasayang naman yun. Oo. Para gawing jewelries. Ipapakita natin mamaya andito sa Siyempre, habang in-enjoy natin to, salamat sa tourism board ng Dupax del Sur for helping us set up ang ating vlog dito sa Dupax del Sur. Salamat, Leon, ha. Salamat, Renz, dito sa La Campana, kay Ma'am Enida, kay Ma'am Lynn, sa lahat po na nandito kasi ibang klase talaga ang welcome dito sa Dupax ever since yung hospitality tapos yung food. Solid! Ngayon ko lang na-discover na ang dami palang pwedeng gawin sa mulberry. Pwede siyang gawing jam. Pwede siyang gawing ice cream. Pwede siyang gawing juice. Pwede mo siyang ilagay sa papel, ibalot mo. Iba yun! Para ma-preserve. Kayo naman eh. Pwede rin siyang yung silkworm ng mulberry, pwede rin siyang gawing thread. Dahon. Oo. Napakain sa silkworm. Oo, tapos pwedeng gawing thread yung thread, tapos ihahabi. Diba? Ang dami pwedeng gawin sa... Insekto ba yung mulberry? Hindi. Yung basta. Alam nyo, ang history ng Rugaan Ubens ay na-establish dito sa Dupax nung kami ay na-lockdown at naisipan ni Jeannie sa tulong ng local government na mag-put up ng weaving workshop. At dahil nag-weaving workshop si Jeannie at nagturo siya ng mahigit 12 estudyante, isa na lang po ang natira. Halika! Halika! Ayan po, si Marian. Ito yun, namatay ang weaving no 1970s kasi yun yung last na weaver. Tapos hindi niya naipasa sa mga bago. Tapos, noong 2017 pala, nagkaanak ako. And then doon, nagsimula na yung enthusiasm ko sa weaving. Tapos dinala ko dito sa Dupax del Sur yung nalalaman ko about weaving. Then, ayun, nagkaroon ulit ng weaving dito sa Dupax del Sur. Unti-unti na naming ini-establish yung weaving namin. Oo. Feeling ko kasya kay Nonong to. Feeling mo? Nonong, pwede mo bang makita ang presyo nito? Oh, kita nyo naman. 5,000 pesos ito. Uy, bagay. Saktong-sakto. Oo, kasya. Ito ay hand-woven. At ito ay ginawa nila Marian at Jeannie at Pinach para maging isang polo. Ganda, para ka na si Dahil na-pressure ako doon sa mga mulberry tsaka mga pinagbibigay na libre sa inyo, ito ay bibigay ko ng libre kay Nono. Yung pinaka-natuwa, oh. Hindi na expect, hindi na naman siya si sweldo. Dahil wala itong bayad. Talaga, bigay ng bigay. Rugaan Wovens, thank you very much. Ang lupit mo. Ma'am Enida, paki-explain po, saan po yung gawa nyo dyan na suot ni Ma'am Lauren? Ito yung suot-suot na pearl ito pearls na Carabao horn yung nasa taas niya. Kasi alam natin, kilala natin si Ma'am Lauren Legarda na pinopromote niya ang mga local products, Philippine-made products. Ang pinopromote kasi namin yung mga slow fashion, yung handmade fashion, handmade accessories na eco-friendly, kumbaga. Kasi ito mga matagal gawin, mahirap gawin kasi handmade, pero eco-friendly, biodegradable ito. So itong mga
mga bangles ito, gawa sa sungay ng kalabaw. So in-slice lang ito, walang gaanong ano. Tapos, hindi namin tinanggal yung kanyang skin para ma-appreciate, makita mo na ito yung natural niya. Ang mumura lang po nito, tingnan mo, 150 lang, oh. Ito albino to. Very rare ito. Collector's item nga to. Actually, sa Manila, binibid ito ng 15,000. Pero ayaw namin ibigay. Kasi wala bihira ka wala ka nang makuhang ganito kahaba. Ba't may nakalagay po na presyo 150? Uy, mali sila dyan. Bibili ko na po yan. Pag pinutol niyo po ba ang sungay ng kalabaw, tumutubo pa po ba? Ayun, marami nagtatanong ng gano'n. Yung mga, alam mo na, yung mga hindi kita ng kalabaw. Hindi po ang sungay kasi ng kalabaw, kinukuha natin pag namatay na sila. Hindi kagaya nung ivory na pinapatay yung elephant para kunin yung tusk. Iba naman sa kalabaw, galing na sa mga byproducts na ng food and farm trade. Maganda makabisita din kayo dito sa Dupax del Sur para makita nyo yung Enida Jewelry, and at the same time marami kayong mapapasyalan dito. Yung Arugahan Woven andito rin. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Tama kayo, yung pa rin ang suot namin. After 9 hours, ganito pa rin suot namin. Pansin nyo ba, wala si Muman. Uwi na, ayaw na mag-show. Nandala na sa Removis ka. Para tayong magtutropang pinilit mag-swimming. Sa baon, puro chichirya lang. Oo. Pero syempre, kahit anong hirap ng buhay, pare, may bingo. Nandito na tayo, pre, sa Balay Gloria. Ano oras na? Time check. Time check natin ngayon ay 3:48 after roughly 11 hours and 30 minutes. 9 of those, maghihintay lang. 2 hours and 30 minutes of travel. Dito na tayo. May bigay ka na. I can see it. Alam mo, pare, swerte pa rin tayo ngayon. Bakit? Kasi naintindihan ko ng konti Ilocano ni Kuya. Sira yung cambio niya. Apo siya. Trisera lang Actually, daw. nakita ko nga. Gumagana lang daw yata. Trisera, saka kwarta. Nakita ko nga sa, anong pinakalikot ito habang So, nakaabot pa tayo. Oras. So, kami muna ang inyong entertainment dahil wala yung mga host. The vlog takeover. Nag-vlog takeover to. The vlog takeover. Rolling. Sarap. Buti pa kayo, nakakain na. Kain na tayo. Ay, sorry din. At nakaabot naman dito sa show sa Vizcaya, kaya maraming salamat. Eto na ba ang pinaka-hassle nyong... Ito na yung pinaka-hassle ko na biyahe. Partida galing akong Qatar. So, i-compare nyo na lang. Bomb ka na, wag ka lang matirik sa zigzag. Pero at least nagawa pa rin yung show. Kaya salamat.